Isa na naman pong makabuluhang kwento mula sa mundo ng cryptocurrency ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero hindi lamang po ito basta kwento. Isa po itong personal na pagbunyag mula mismo sa isa sa pinaka-importanting tao sa likod ni Ripple. At siya po ay si Ginoong David Schwartz, ang Chief Technology Officer o CTO ng Ripple Labs. Alam niyo ba na si Ginoong David Schwartz ay dating Bitcoin miner? Hindi lang siya simpleng user, kundi aktwal na nakapagmina po siya ng 250 na Bitcoin. Pero sa kabila ng napakalaking potensyal nito, pinili niyang ibenta ang mga ito at lumipat ng focus kay XRP at Ethereum. Ngayong araw ay aalamin po natin kung bakit niya iniwan si Bitcoin, ano ang nakita niya kay XRP at Ethereum at wala na kay Bitcoin. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang ating nakikita po rito ay ang Ripple CTO na si Ginoong David Schwartz. Yan, simulan po natin sa kung paano po nagsimula itong si Ginoong David Schwartz kay Bitcoin. Ayan. Noong taong 2011, si Ginoong David Schwartz ay nagsimulang magmina ng Bitcoin. Panahon pa ito na si Bitcoin ay nagkakahalaga lamang ng humigit kumulang $30 kada isa. Ibig sabihin ay kung nakapagmina siya ng 250 na Bitcoin, nagkaroon siya noon ng hindi po bababa sa $7,500. Pero syempre, alam naman nating lahat kung gaano nakalaki ang halaga ni Bitcoin ngayon. Sa kasalukuyang panahon, ang isang Bitcoin ay naglalaro na po sa daang-daang libong piso. Kaya ang 250 na Bitcoin ngayon ay katumbas po ng milyong-milyong halaga. Isa pong netizen ang nagpost ng lumang litrato ni Ginoong Schwartz, suot ang isang Bitcoin miner na t-shirt at kinumpirma po niya ito. Anya ay binili raw niya ang shirt na ito gamit mismo si Bitcoin. Ikinuwento pa niya na sobrang saya ng kanyang karanasan nung bumili siya ng physical item gamit ang crypto noon. Ngayon ay ito po yung pinakamalaking tanong. Bakit naman po ibinenta ni Ginoong David Schwartz ang kanyang Bitcoin? Kahit na maaga po siyang pumasok sa mundo ni Bitcoin, inamin ni Ginoong Schwartz na medyo nanghinayang po siya. At bakit? Dahil hindi raw siya naabutan. Yan, hindi raw po niya naabutan yung panahon na si Bitcoin ay nasa presyong $2.50 lamang. Pero ang mas mahalagang tanong ay bakit niya ibinenta ang kanyang 250 na Bitcoin? At ang kanyang dahilan po ay simple pero makabuluhan. Yan po ay ang scalability at saka energy concerns. Ayan. Ayon po kay Ginoong David Schwartz, habang tumatagal ay nakita niya ang mga limitasyon ni Bitcoin, lalo na pagdating sa scalability o ang kakayahan ng sistemang magproseso ng maraming transactions ng sabay-sabay. Isa pa sa malaking issue ay ang matinding paggamit nito ng kuryente. Ang paggamit po ni Bitcoin ng proof of work ay nangangailangan ng napakalaking enerhiya. At sa pagtingin ni Ginoong Schwartz, hindi po ito sustainable o pangmatagalang solusyon para sa future ng blockchain technology. Ngayon ay bakit po mas pinili ni Ginoong David Schwartz itong si XRP at Ethereum? Ayan, dito na papasok ang dahilan kung bakit pinili ni Ginoong David Schwartz na ibenta ang kanyang Bitcoin at gamitin ang kita para mag-invest kay XRP at Ethereum. Sa XRP ay kilala bilang project ni Ripple at ito po ay gumagamit ng consensus model imbis na proof of work.
Ibig sabihin ay mas mabilis ang transactions, mas mura ang fees, at mas kaunti ang energy consumption. Ganon din po si Ethereum, na kalaunan ay lumipat na rin sa proof of stake, isang mas energy efficient na paraan ng validation. Para kay Ginong Schwartz, ito po ang future ng blockchain. Mabilis, scalable, at saka sustainable. Ngayon is, ito po yung isang issue, isang controversial na issue na may kinalaman daw si Ginoong David Schwartz kay Satoshi Nakamoto. Sa sobrang lalim po ng kaalaman daw ni Ginoong David Schwartz sa crypto space, ay may mga haka-haka na siya raw si Ginoong Satoshi Nakamoto, ang misteryosong creator ni Bitcoin. Pero paulit-ulit po niyang itinatanggi ito. Anya, narinig lang daw niya si Bitcoin noong taong 2011, kaya imposibleng siya ang gumawa nito. Dagdag pa niya, kahit may kakayahan siyang gumawa ng isang technology tulad ni Bitcoin, hindi po siya ang nasa likod ng original nitong development. Ngayon ay ano po ang aral sa desisyon ni Ginoong David Schwartz dito? Ang pagbunyag na ito ni Ginoong David Schwartz ay nagpapakita ng isang napaka-importanteng katotohanan sa crypto investment. Ang pag-adapt at pag-unawa sa technology ay mas mahalaga kaysa sa hype. Kahit gaano pa kalaki ang kikitain mo, kung hindi mo nakikita ang long-term viability ng isang project, dapat mong pag-isipang mabuti kung saan ka maglalagay ng iyong puhunan. Si Ginoong Schwartz ay hindi lamang po nagbenta ng Bitcoin dahil gusto lamang niyang mag-cash out. Ginamit niya ito upang suportahan ang mga project na sa tingin niya ay makakatulong sa hinaharap ng blockchain industry. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Para po sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, malaking aral ang makukuha natin dito. Una, dapat po nating unawain na hindi lang ang presyo ng isang crypto. Yan, hindi lamang po natin unawain ang presyo ng isang crypto, kundi pati na rin ang technology sa likod nito. Hindi lahat ng lumilipad na coin ay magandang hawakan pang matagalan. Pangalawa, sustainability at innovation ang dalawang importanteng bagay na dapat po nating pagtuunan ng pansin. Habang tumatagal po ang panahon, unti-unting pinapaboran ng market ang mga crypto na mas efficient at saka environment friendly. At panghuli ay wag po tayong matakot na magbago ng ating position. Kung may mas magandang oportunidad at meron tayong sapat na kaalaman, pwedeng mag-shift ang ating strategy gaya ng ginawa ni Ginoong David Schwartz. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ang ginawa ni Ginoong David Schwartz ay isang patunay na hindi po sapat ang maging maaga sa crypto. Ang mahalaga ay ang maging matalino at flexible. Sa kabila ng pagiging pioneer ni Ginoong David Schwartz kay Bitcoin, hindi siya naging bulag sa mga limitasyon nito. Ginamit niya ang kanyang karanasan at paniniwala sa innovation upang suportahan ang mas advanced na mga project tulad ni XRP at Ethereum. Kaya kung gusto po nating umasenso dito sa mundo ng crypto, dapat po tayong matutong tumingin sa malayo. Hindi lamang po sa presyo ngayon, kundi sa potensyal ng technology bukas. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.